Ibinigay po ito sa akin noong September 4 dahil tumawag po si Secretary Dizon kay Yusek Cabral na pwedeng ibigay sa akin in the interest of transparency. 110% tunay po ang files na ito at hindi po ito kayang tanggihan dahil ito po ay marami pong nakakaalam mula September 4 pa, mula sa DPWH pati din po sa Kongreso. Talagang galing to sa opisina ni Yusek Cabral. Pero yung laman nito, yung pwedeng magpaliwanag, yung DPWH. Hindi po totoo at si Secretary Dizon po ang pwedeng magpaliwanag kung talagang hindi naman voluntary ang pagbisita po sa DPWH kasi alam naman po nilang lahat na may meeting po ako doon at tawag po si Secretary Dizon na pwedeng ibigay sa akin ang mga files. Yun po yung pangalawang beses na ako po ay bumisita sa opisina ni Yusek Cabral. Ang unang beses po, June 11. Tapos nag-submit ako ng follow-up letter. Tapos nung na-appoint si Secretary Dizon at mukhang paalis ng DPWH si Yusek Cabral, naisip ko na importante na bumisita muli at through Director Alex Bote ako nag-set ng meeting. Nandun din pa po sa DPWH si Director Alex Bote at mahalaga po na maprotektahan natin lahat ng mga files na nasa opisina ng planning services ng DPWH. Bilang bagong halal na congressman ngayong taon, iniisip ko bakit ilang mga probinsya malaki ang budget kahit na mas maliit kaysa sa Batangas. Tapos ang Batangas laki-laki pero parang maliit lang ang budget kumpara sa iba. Right. Kaya ako po ay nagpapasalamat din na nagbigay ng oras si Yusek Cabral kahit sa unang beses kong bumisita sa kanyang opisina para paliwanag sa akin ang kanyang write-up. Meron po siyang formula. Pero nung tinignan ko yung formula, wala naman pong equation dito. Parang lang siyang naratibo. Kasi ang lumalabas talaga ay ang alokasyon ng budget ay ayon din sa mga lobbying ng mga proponents. At yun po ang napapatunayan ng mga files ni Yusek Cabral. Yung pinakamalaking detalye na nakuha ko ay tungkol sa 2025 budget pero meron din po akong mga nakuhang impormasyon tungkol sa mga nakaraang mga budgets. Lalong sa 19th Congress pero pati na po previous Congresses. Halos lahat po ng mga mambabatas ay may mga insertions na nakatag sa kanila. At ito naman po ay ibinalita na. Pero ang listahan ni Yusek Cabral ay nagpapatunay nito. At ang mas surprising, pati yung mga nasa ehekutibo, mga cabinet secretaries at undersecretaries ay nakapangalan din sa listahang ito. At ang malabas, kahit wala kang kinalaman sa DPWH, pwede kang magturo ng mga flood control projects. Maaaring isipin natin na baka ito ay parang ginawang compensation na rin or premyo yung mga kawani na walang kinalaman sa DPWH ay binibigyan din ng sarili nilang flood control project.